Matapos ang trade ng mga cards ni na Gentro at Chessguerra, bigla na lang nagreklamo si Gentro na unfair daw ang palitan. Nag-away ang mga tao ni Chessguerra, pero habang abala sila, sina Bara at Sob ay pasimpleng gumamit ng risky dice, swerte naman at good luck ang lumabas. Biglang inatake nila gamit ang Tax Collector's Gauntlet at Levy Spell, ninakaw lahat ng cards ng kalaban at tumakas gamit ang return card papuntang Mas Adora. Naiwang nagngangalit sina Chessguerra at nagplano agad para harangin ang tagumpay ni na Gentro. Samantala, sina Gon, Kalua, at Biscuit ay naglalakad sa gubat. Nagmumuni si Gon kung paano sila makakahanap ng mga cards. Naalala nila ang live card na ginagamit ng ibang players para lumabas sa laro, kaya naisip nilang mag-trade sa mga ayaw na maglaro. Sa Mas Adora, nakakakuha sila ng 4 na bagong cards kapalit ng 3 live cards. Habang nag-tech trade sa gubat, nahuli ni Gon na fake ang isang favor cushion gamit ang Paladin's Necklace. Pinuntahan nila ang isang village kung saan may mga may sakit. Gamit ang mga cards, ginawang healthy villagers ang mga tao at binigyan sila ng Wildlock Alexandrite bilang gantimpala. Kalaunan, nakipag-meeting sila kay Casual at iba pang teams para pigilan si Gentro. Pero si Asta, epal na ayaw makipag-cooperate kasi daw walang kwenta sina Gon at Kalua. Siyempre, hindi papatalo si Kalua. Nagdemand siya ng 2 S-rank cards kapalit ng intel sa bomber. Napaikan si Asta, pero in the end, lahat sila nagkaayos at nagtulungan. Sa huli, napunta sila sa Sofrabi kung saan nalaman nila na kailangang talunin ng 15 pirata ni Razor para makuha ang plot of beach. Pumasok sila sa base ng mga pirata, handang makipagbakbakan. Sa Greed Island, pinapalayas ni Casual sina Gon mula sa lungsod, pero tinawanan lang sila ni Bopobo. Si Bopobo naghamon ng laban, kung mapapalabas nila siya sa apoy, dadalhin niya sila kay Razor. Si Zeho unang sumubok pero napaso ang paa niya. Tumulo pa ang luha sa sakit. Si Gon sumugod at tumira ng flying kick pero nasira ang plano. Talo daw siya dahil siya ang lumabas ng ring. Si Killua na ang sumunod, ginamitan si Bopobo ng alak at kuryente, kaya nagliyab ang ulo niya. Out si Bopobo literal. Dinala sila kay Razor na nag-decide na sports contest ang laban. First match ay boxing. Si Montro akala mo panalo na, pero natalo dahil sa teleport punch ng pirate boxer. Sa juggling, si Biscuit agad natalo. Si Killua sa sumo ay nagpasadyang talo rin. Tapos ay basketball, ubos na ang energy nila. Walang nanalo, wala rin silang card. Nag-dissolve ang team, nagpaalam si Asta at friends. Habang nag-iisip ng bagong plano, nalaman nilang nasa Greed Island si Hisoka. Na-track nila gamit ang accompany card. At surprise, hubad at naliligo si Hisoka. Si Biscuit, nag-fangirl mode. Si Hisoka sumama sa team pero ang daming shady vibes. Pumunta sila sa IICT na parang dating sim. Ang weird. May mga NPC na nagtitrip, may nanghihingi ng hair model, at may naglalaban para sa love. Natatawa at naiinis na ang lahat. Si Killua gamit ang utak, nagsuspect siya kay Hisoka. Pero si Hisoka magaling maglihim gamit ang texture surprise. Sa huli, nag-decide silang kunin si Chessguerra at team para lumakas. Si Gon at ang grupo niya ay nag-recruit ng bagong teammates, sina Chessguerra at ang team niya. Pero may masamang balita si Gorino, malapit na makumpleto ng grupo ni Gentro ang 100 cards. Isang linggo ang lumipas at handa na silang kalabanin si Razor at ang mga pirates niya. Sa una, nananalo ang team ni Gon kaya napansin ni Razor na mas malakas sila kumpara sa mga nauna. Dahil doon, pinatapon niya ang laro ng mga pirates. Si Bopobo naman, bad trip kay Razor at nagrebelde. Pero bago pa siya makapagmalaki, ginamitan siya ni Razor ng Nen at Bomb, ulo out agad si Bopobo. Kaya napilitan si Razor na ibigay na lang ang panalo para sa sumo match. Biglang nagbago ang laro, dodgeball na daw. Tapos, 8 wins agad ang premyo. Ang twist, kailangan ng 8 players kada team. May mga random teammates si Gon na umatras sa takot kaya 6 na lang sila. Buti na lang at gumawa si Gorino ng 2 Nen Apes para mapuno ang lineup. Pero bago magsimula, nagtanong si Gon kung andito ba si Ging. Sagot ni Razor, may mensahe daw si Ging, hindi niya daw aatrasan ang anak niya. At si Gon nakangiti pa rin. Sobrang intense ang game. Una, si Gorino, sumipa ng Devils gamit ang bola, pero si Razor, parang walang effort, sinasalo lahat ng tira. Nang siya na ang umatake, literal na parang binagsakan si Gorino ng bowling ball. Si Chessguerra, deadman na sa sideline, iniisip magsimula na ulit ng training kasi parang wala siyang silbi. Si Hisoka naman, super excited, gamit ang bungee gum para magtanggal ng Devils. Pero may sumanib na 2 Devils, ngayon mas malakas sila. Nang umatake si Razor, binanatan niya si Gon ng napakalakas na bola. Si Gon ay nagko sa noo pero lumipad sa pader.
Tumayo lang ulit si Gon na parang walang nangyari, sabay sabi na ready na siya. Kaso, dahil tumama ang bola sa ceiling, out siya. Kailangan niyang gumamit ng back para makabalik. Habang nagpapagamot si Gon, nagpapasahon sina Gorino at Killua. Biglang nag-init si Gorino at bumanat ng bola gamit ang swap technique niya para tamaan si Razor sa mukha. Ang kaso, nasalo pa rin ng Devil ni Razor at si Gorino naman ng Teen Ira. Knockout si Gorino at out na siya sa laro. Sunod, si Razor tumira ng slide throw na parang curveball. Akala mo si Killua ang tatamaan pero biglang liko papunta kina Hisoka at Biscuit. Nakaiwas sila pero nasalo ng Devil sa labas at pinukul ulit kay Hisoka. Gamit ang bungee gum, nakaiwas si Hisoka pero injured pa rin. Ang nakakabigla, out si Biscuit kasi tinamaan ang damit niya. Bumalik si Gon gamit ang back at sinabi niyang hindi siya papayag sa cheap win. Gusto niya durugin si Razor sa sariling laro nito. Pinahawak niya kay Killua ang bola habang pinuno niya ng nen ang suntok niya. Tinayra niya ng jajumken at napalipad ang Devil ni Razor palabas ng field. Pero hindi siya masaya, kulang pa raw ang lakas niya para kay Razor. Kaya nag-focus ulit si Gon, mas malakas na nen, at binira si Razor. Si Razor, parang chill lang, sinalo ang bola gamit ang dalawang kamay at na-block pataas. Habang naghihintay si Razor na bumaba ang bola, sinunggaban ni Hisoka gamit ang bungee gum at sinend out si Razor. Napilitan si Razor gumamit ng back. Pero ang problema, wasak ang mga kamay ni Killua sa sobrang nen force. Timeout muna. Si Biscuit nagalit kay Killua, nilabas ang namagan niyang kamay. Pero sige pa rin si Killua, hawak pa rin ang bola. Nang matapos ang timeout, si Biscuit na ang tumira at pinalabas ang huling Devil. Ngayon, si Razor ang may control ng bola. Si Gon naman ay may plano na para maarang si Razor. Si Razor, todo aura na rin para magpakitang gilas. Tinayra niya ang bola paakyat tapos binanatan ito pababa sa team ni Gon, Killua, at Hisoka. Ang tatlo, nag-combo move. Si Gon tagasalo, si Hisoka tagalito, at si Killua tagabalanse para hindi magtumbahan. Success, nasalo ni Gon ang bola at pinuri pa sila ni Razor, lalo na si Killua. Pero si Gon, ayaw magpahuli. Todo aura ulit at binira ng solid ang bola pabalik kay Razor. Si Razor, sa sobrang lakas ng tira ni Gon, napaisip kung paano niya pasasaluhin ito dahil mapapalabas siya ng court. Sinubukan niyang ulitin ang ginawa niyang block dati pero tinayra niya pabalik kay Gon. Si Chesguera, todo sigaw na umiwas si Gon. Pero si Gon, bagsak na pala dahil nag-collapse sa sobrang gamit ng aura. Akala ng lahat GG na, pero biglang nag-step up si Hisoka. Gamit ang bungee gum, pinigil niya ang bola at binato pabalik kay Razor. Nadikit ang bola sa braso ni Razor at tumalsik siya palabas ng court. Na-out si Razor at panalo si Gon. Pagkatapos ng laro, nagkamalay na si Gon at nalaman niyang si Hisoka ang nag-clutch ng laro. Si Razor, tinanggap ang pagkatalo at nagkwento pa tungkol kay Ging na tatay ni Gon. Wala raw si Ging sa Greed Island pero may mga kwento siyang shiner tungkol dito. Nakuha rin ni Gon ang plot of beach card.